Umalingaw-ngaw ang tunog ng motorsiklo nang pumarada ito sa harap ng lumang bodega ng kape. Bumaba si Rosel, suot ang kanyang itim na leather jacket, fitted jeans at itim na boots. Nakatambay sa gilid ng bodega ang tatlong lalaki, mga trabahador sa lupaing pag-aari ng pamilya niya. Napatingin ang mga ito sa kaniya. Isa sa kanila si Alvin, ang pinakamatapang sa grupo. Naglakad ito palapit. Bossing, ang lupit ng motor nyo. Pa-test ride naman minsan oh. Tumaas ang kilay ni Rosel habang tinutupi ang kanyang gloves. Kapag natutunan mong bayaran ng gasolina ng sarili mong motor, mag-uusap tayo. Napakamot sa batok si Alvin. Ay grabe, joke lang ma'am. Chillan tayo. Huwag mo akong i-joke kung gusto mo pang magtrabaho dito bukas. Sagot niya. Saka siya tumalikod at dumiretso sa loob ng bodega. Pagpasok niya sa loob ay sinalubong siya ng matandang katiwala. Rosel, may dumating na namang liham mula sa investors. Gusto raw kayong makausap. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan muna niya ang dokumento sa kamarahang tumango. Tell them I'll think about it. Hindi ako pwedeng pumirma agad. Hindi silang nagtanim ng kape dito. Tumango si Manang Delphine at maingat na inilapag ang liham sa ibabaw ng mesa. May isa pa, Rosel. Isa sa mga bagong tauhan sa taniman. Hindi raw pumasok kahapon. Wala ring paalam. Mabilis na napalingon si Rosel sa matanda. Sino? Si Carding. Walang sinabi si Rosel. Tumalikod siya at humakbang palapit sa clipboard na nakasabit sa poste. Kinuha niya ito saka muling hinarap si Manang Delphine. Pang-ilang beses na niya to? Tanong niya habang tinitignan ang listahan. Pangatlo na, ma'am. Sagot ng matanda. Hindi nagbago ang tono ng boses ni Rosel. 3 beses ng absent, walang pasabi, at inaasahang sa sahod pa rin. Alisin siya sa listahan. Rosel, baka naman may pinagdadaanan lang. Alam mo naman, hindi ko problema kung ano man ang pinagdadaanan niya. Lahat ng tao dito may sariling laban sa buhay. Pero hindi yun dahilan para kalimutan ang responsibilidad. Putol niya sa paliwanag ni Manang Delphine. Kung may problema siya, dapat nagsabi siya agad. Dapat marunong siyang rumispeto sa oras ko at sa oras ng trabaho. Napayuko si Manang Delphine. Sige po, aayusin ko. Mataas na ang sikat ng araw nang lumarga si Rosel mula sa bodega. Ramdam niya ang bilis ng hangin habang binabaybay niya ang kurbada ng daang paakyat sa bundok. Gusto lang niyang masubukan ang bagong motor sa matarik na kalsada. Ngunit sa isang matalim na liko ay may kalat na graba sa kalsada. Kumabig siya bigla, pero huli na. Dumulas ang gulong at bumulusok ang motor pababa sa bangin. Pagdilat ng kanyang mga mata ay nakahiga na siya sa damuhan. Sa gilid ng kanyang paningin ay may lalaking nakaupo habang nagtatapal ng benda sa kaniyang braso. Huwag ka munang gagalaw masyado. Baka may baling tadyang mo. Sabi ng lalaki. Napatingin si Rosel sa binatang kaharap. Matangos ang ilong nito. May konting gasgas sa noo at mukhang hindi rin bihasa sa pag-aalaga ng nasugatan. Napakunot ang noo ni Rosel. Sino ka ba? Anong ginagawa mo rito? At anong ginawa mo sa motor ko? Hindi man lang nagulat ang lalaki sa tono niya. Bagkus, bahagya pa itong ngumiti. Nice to meet you rin. Sagot nito ng may halong sarkastiko. Elian ang pangalan ko. Nakita kitang nahulog. Niligtas kita. Walang anuman. Umirap si Rosel. Dapat hinayaan mo na lang ako. Tumigil si Elian sa paglalagay ng benda at tumingin sa kanya ng diretso. Nawalan ka ng malay. Duguan ka. At yung motor mo, halos nasa bangin na. May pakialam rin ako kahit hindi kita kilala. Hindi ko naman kailangan ng tulong. Pilit niyang itinukod ang mga siko para umupo ng tuwid, pero napangiwi siya nang sumakit ang tagiliran. Teka lang, huwag ka munang matagas ang ulo. May bali yan. Ilang minuto ka rin walang malay. Do you even remember what happened? Napangiwi si Rosel nang bahagyang gumalaw ang balikat niya. Sayang ang motor. Buhay ka pa naman, di ba? Mas mahalaga yon. Sagot ni Elian, sabay tayo mula sa damuhan. Yung motor mo nasabit sa puno.
Pwede pa siguro maayos. Hindi niya pinansin ang lalaki at tinawagan ng tauhan niya sa hasyenda. Magpapasundo na lang siya dahil malayo pa ang lokasyon kung saan siya naroon. Kaso, nang tumingin siya sa lalaki, ay nawala agad ito. Ma'am Rosel, may aplikante po para sa bagong hardinero. Sabi ng matandang katiwala sa labas ng pinto. Sabihin mong bumalik na lang siya bukas. Hindi pa ako handa makipag-usap. Tugon niya habang pinipirmahan ng ilang papeles. Nandito na po kasi. At kilala niyo raw siya. Napakunot ang noo ni Rosel. Kilala ko? Bago pa siya magtanong, bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking may bitbit na itim na backpack. Pero hindi siya maaaring magkamali dahil yun ang lalaking nagligtas sa kanya noong isang araw. Ikaw? Agad siyang tumayo mula sa kinaupuan. Kailangan ko ng trabaho. Narinig kong may bakante raw dito. Walang paligoy-ligoy nitong sagot. Naningkit ang mga mata niya. Hindi ka ba naliligaw ng lugar? Umiling si Elian. Hindi ako nawawala. Alam kong sa'yo to. At alam kong hindi mo agad ako tatanggapin. Tumayo siya ng tuwid at pinagkrus ang mga braso sa dibdib. Alam mo naman pala. So ano pang ginagawa mo rito? Hindi porket niligtas mo ako, obligado na akong bayaran ka. Hindi ako nandito para maningil. Trabaho lang ang habol ko. Napailing si Rosel at kita ang pagkainis sa mukha. Ang daming bakanteng trabaho sa bayan. Bakit dito pa? Siguro kasi dito rin ako dapat mapunta nung una. Napairap si Rosel sa pagkairita. Sinusubukan yata siya ng binata at naiinis siya sa nangyayari. Ngunit ayaw niya namang paalisin ito ng walang dahilan, lalo na at kailangan niya ng tao ngayon. Fine, pero kapag pumalpa ka at hindi mo sinunod ang rules dito, sisante ka na. Naiintindihan mo? Hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, ay nasa harap na ng malaking hardin si Elian. May hawak siyang pala at tinatanggal ang mga damong ligaw sa gilid ng taniman ng mga bulaklak. Wala siyang reklamo sa bawat pagbunot, kahit pa masakit na sa likod ang pagkakayuko. Sa di kalayuan, ay pinagmamasdan ni Rosel ang binata mula sa veranda ng bahay. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero parang may kung anong kumikirot sa kanya tuwing makikita niyang nagsusumikap si Elian nang hindi nagrereklamo. Lalo pat hindi niya ito maalis sa trabaho, gaya ng gusto niya dahil wala siyang sapat na dahilan. Maya-maya ay bumaba siya at lumapit sa hardin. Hindi mo ba alam kung paano dapat ayusin ang mga tanim? Hindi ganyan ang pagkakasunod-sunod ng mga bulaklak na yan. Malamig niyang sambit. Tumayo si Elian, pinagpag ang kamay at humarap sa kaniya. Pasensya na. Ginamit ko lang ang common sense. Mas okay tignan kung ang mga bulaklak na mataas ang tangkay ay nasa likod. Hindi yan basta-basta okay tignan. May disenyong hardin na sinusunod. Hindi mo pwedeng baguhin dahil trip mo lang. Kung gusto mo, ayusin ko ulit. Pero sayang naman yung effort kung mas maganda na siya ngayon. Sagot ni Elian at parang hindi rin nagpapatalo ang tono. Bumuntong hininga si Rosel. Ayusin mo. Gusto ko bago magtanghali, maibalik sa original layout ang lahat ng tinanggal mo. Okay boss. Sagot ni Elian, saka ito muling yumuko at nagtrabaho. Hindi na ito tumingin pa kay Rosel. Mainit ang usap-usapan sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bodega. Doon madalas magpahinga ang mga trabahador tuwing tanghalian. Sa araw na ito, may bagong sentro ng atensyon at yun ay si Elian. Pre, seryoso ka? Galing ka talaga ng Maynila? Tanong ni Alvin habang kumakain. Tumango si Elian at sinandok ang ulam mula sa kaniyang baon. Oo, matagal din ako ron. Security guard ako sa isang residential building. Ha? Hindi halata tol. Sabat ni Nestor, sabay tingin mula ulo hanggang paa ni Elian. Sa itsura mo, para kang yung mga residente na mayaman. Hindi guard. Tumawa ang isa pang trabahador. Oo nga eh, malinis manamit, mukhang mabango, at di mukhang sanay sa trabahong madumi. Napangiti si Elian at bahagyang iniling ang ulo. Ganun talaga. Marunong lang magdala. Pero bakit ka nandito ngayon? Usisa ni Alvin
at binaba ang kutsarang hawak. Wala ka bang balak bumalik sa Maynila? Saglit na natahimik si Elian, saka tumingin sa malayo. May kailangan na akong ayusin dito sa Batangas. Pansamantala lang naman to. Hindi na nila kinulit pa ang detalye, pero kahit hindi diretsong sagutin ni Elian ang tanong, mas lalong lumalalim ang interes sa kanya ng mga kasama. Wala sa asal niya ang pagiging mayabang at kahit pa makinis ang kutis at maayos ang kanyang postura, hindi siya nag-aatubiling magbuhat ng mabigat o magtanim ng palmera sa matigas na lupa. Alam mo, kung ako si Ma'am Rosel, matagal na kitang pinagkatiwalaan. Bulong ni Nestor. Hindi tulad ng mga tinanggap niya dati na lasing, tamad at puro reklamo. Aba, ingat ka sa sinasabi mo. Baka marinig ka nun. Sabat ni Alvin, pero natatawa na. Bumukas ang bintana ng opisina sa ikalawang palapag ng mansyon. Mula sa itaas ng bahay ay tanaw ni Rosel ang grupo at natatanaw rin niya kung paanong sa isang iglap parang naging kampante ang buong tauhan niya sa presensya ni Elian. Galing si Rosel sa bayan para sa isang pagpupulong. Mainit ang ulo niya habang binabaybay ang daan pabalik sa hasyenda. Mabagal ang usad ng motor at ilang minuto lang ay nagsimulang umusok ang makina. Seriously? Not now? Iritadong bulong niya. Sabay park ng motor sa gilid ng kalsada. Pinatay niya ito at sinubukang paandarin muli, pero patay ang makina. Bumuntong hininga siya at hinampas ang manibela. Pinunasan niya ang pawis sa noo at tinignan ng paligid. Walang tao roon at walang signal. Napamura siya sa inis. Kapag hindi pa ito umandar sa loob ng 5 segundo. Pananakot niya sa sarili kahit alam niyang walang mangyayari. At sa ika-6 na segundo ay may lumapit. May problema ka? Tanong ng pamilyar na boses. Parang laging nasa timing dahil si Elian ang lumapit. May dala pa itong basket ng tanim at pawisan dahil galing pa yata sa taniman. Wala. Mabilis niyang sagot, sabay iwas ng tingin. Na-overheat lang. Kaya ko na to. Tumango si Elian pero hindi umalis agad. Lumapit ito at inikot ang tingin sa motor. May dala akong tubig. Pangbuhos sa radiator. Kung gusto mo. Alok nito. Hindi sumagot si Rosel. Tinignan niya lang si Elian nang buksan nito ang bahagi ng makina. Binuhusan nito ng tubig ang radiator. Sinilip ang lagayan ng langis at inayos ang wiring. Makalipas ang ilang minuto ay pinaandar ni Elian ang motor. Umugong itong muli. Okay na. Pero wag mong paandarin ng mabilis. Baka kailangan ng palitan ng belt. Wika nito. Tinignan lang niya si Elian na ngayon ay may mantsa ng grasa sa kamay at damit. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o magigilty sa pagiging maldita sa mga nakaraang araw. Wala naman itong kasalanan sa kanya pero nainis siya bigla. Salamat. Mahina niyang sabi. Para sa kanya, malaking bagay na yun. Hindi siya pala hingi ng tulong at lalong hindi siya sanay magpasalamat. Walang anuman. Next time, dalhin mo yung tools sa motor mo. Mas okay na maging handa. Sige na. Baka lumambot pang loob ko sa'yo. Sarkastikong sagot ni Rosel. Ngumiti si Elian. Ayaw mong subukan? Ayoko. Mabilis niyang sagot. Pero sa halip na umalis, tumigil siya sandali at nag-atubiling bumunot ng maliit na pakete mula sa bag. Isang energy bar. Hindi ako mahilig mamigay. Ni Rosel nang maiabot yon. Pero, pang-replenish mo. Hindi ko gustong maging utang na loob pa to. Saglit na natahimik si Elian, saka nito tinanggap ang energy bar. Salamat. Malakas ang ulan. Kumukulog na rin at kumikidlat. Ang mga ilaw sa hasyenda ay kumukurap. Tila sumusuko sa bagsik ng panahon. Isa-isang nagtago ang mga trabahador sa kani-kanilang barracks. Pero ang mga tanim sa nursery sa likod ng bodega ay nalalanta na. Tinatangay ng hangin at baha. Pinagmamasdan ni Rosel ang unos. Nakakuyom ang mga kamay niya habang nakatanaw sa bintana. Yung mga bagong seedlings. Bulong niya at mabilis na kinuha ang kapote. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong agad ang hampas ng ulan. Basa agad ang mukha at buhok niya.
Pero hindi siya nagpatinag doon. Tumakbo siya patungo sa nursery para tignan kung paano maisasalba ang mga halaman. Pagdating niya sa likod ng bodega, ay may nauna na pala sa kanya roon. Basang-basa na si Elian at suot lang nito ang isang itim na sando at pantalong ginamitan ng pisi para hindi malaglag habang gumagalaw. Nakaluhod ito sa putik at isa-isang isinusuksok muli ang mga punla sa tray. Tinatakpan ng lumang trapal ang mga masaselan. Elian? Sigaw ni Rosel at halos hindi marinig ang sarili sa lakas ng ulan. Anong ginagawa mo? Lumingon lang ito, saka muling bumalik sa ginagawa. Baka mamatay lahat to kung hindi aayusin ngayon. Sayang. Pwede ka namang maghintay bukas. Pwede naman nating... Ngunit naputol ang sinasabi niya nang isang malakas na hangin ang tumama, sabay bagsak ng sanga ng mangga sa di kalayuan. Mabilis siyang hinatak ni Elian palayo. Rosel! Sigaw nito, sabay yakap at gumulong para ilayo siya sa posibleng tamaan. Napatili siya sa gulat at nang mahimasmasan, nasa braso na siya ni Elian. Pareho silang basa at parehong nilalamig. Are you okay? Tanong ni Elian sa kanya. Tumango lang si Rosel, ngunit imbis na bumangon, ay napatingin siya sa mga mata ni Elian. Mabilis niyang iniwas ang tingin at tumayo. Hindi kita inutusang magpakabayani ka. Mahina niyang bulong, kahit garalgal na sa lamig ang boses. Ngunit narinig siya ni Elian. Tumayo rin ito at mahinahong nagsalita habang pinupunasan ang pisngi. Wala rin namang bayad ang may malasakit. Hindi na sila nagkibuan pa at tinuloy ang paglagay ng punla sa lagayan nito. Maya-maya pa ay marahang nagsalita si Rosel. Pasensya ka na sa mga unang araw. Hindi ako sanay na may tumutulong sa akin. Tumigil si Elian. Hindi siya ngumiti, pero ang titig niya ay naging malambot. Sige lang, baka masanay ka rin. Bahagyang napangiwi si Rosel. Huwag kang umasa. Hindi ako maasa. Naghihintay lang. Lumipas ang ilang araw matapos ang bagyo. Balik sa normal ang takbo ng hasyenda. Pero hindi na normal ang nararamdaman ni Rosel tuwing dumadaan si Elian sa paligid. Maaga siyang nagpunta sa maliit na opisina sa gilid ng bodega, dala ang kape at ilang papeles. Pagpasok niya ay naroon na ang matandang katiwala. Ma'am Rosel, may bisita po kayo. Galing sa Central Manila Development Group, si Sir Magnus Arcangel. Napakunot ang noo ni Rosel. Investor? Opo, gusto raw makipag-partnership sa bagong processing plant. Bumungad sa hallway ang lalaking nakaitim na coat. Maamo ang ngiti nito, pero mapanuri ang mga mata. Hinawakan nito ang kamay ni Rosel at mariing kinamayan. Miss Rosel, the infamous coffee heiress. A pleasure. Cut the flattery. Anong pakay ninyo rito? Sagot ni Rosel at diretsong tinapunan ng tingin ang kaniyang bisita. Tumawa lang si Magnus. Business of course. Pero kung magandang trato, baka more than business. Sabay dumaos-dos ang tingin nito mula ulo hanggang paa ni Rosel. Napasinghap si Elian na noon ay tahimik na nagdidilig ng mga halamang ornamental sa gilid ng bintana. Mula sa labas ay tanaw niya ang eksena. Nagtagpo ang mata nila ni Rosel. Saglit lang yun, pero sapat na para basahin ng lalaki ang tensyon sa mga mata ng babae. Tumayo si Rosel mula sa upuan at sa malamig na tinig ay nagsalita siya. Sir Magnus, pasensya na. Hindi ako interesado sa partnership na may kalakip na paglalandi. Napakamot sa batok ang lalaki. Matapang nga, gaya ng sabi nila. Hindi ako produkto na tinitignan mo lang at bibili kapag nagustuhan. Diretsong sagot ni Rosel. Kung gusto mong pag-usapan ng kape, pwede. Pero kung akong habol mo, sorry ka. Naglakad siya palabas ng opisina at papalapit sa direksyon ni Elian. Bigla niyang inabot ang hawak nitong hose at siya na mismo ang nagdilig ng halaman. Nagulat si Elian, pero hindi na lang umimik. Bakit? Bawal ba ako dito? Tanong ni Rosel, kahit nakatuon ang mata sa mga tanim. Hindi, natutuwa lang ako.
Sagot ni Elian. Sa alin? Sa wakas, lumapit ka na ng kusa. Napatingin si Rosel sa binata pero agad din niyang iniwas ang tingin. Ang kapal na mukha mo. Araw ng pahinga sa mga tauhan sa asyenda, karamihan sa mga trabahador ay nagtipon sa lilim ng punong santol sa bakuran. Bit-bit ang kanika nilang baon. May mga nagdala ng gitara, may mga naglalaro ng baraha, at ang iba ay abala sa paghahanda ng lutong bahay. Hindi inaasahan ng lahat na lalabas si Rosel mula sa bahay nito. Lumapit ang babae, dalang isang lalagyan ng inihaw na manok. Napahintong ilang manggagawa. Napatingin kay Elian na noon ay nagsasalansan ng mga upuan. Dumiretso si Rosel sa mesa kung saan naghain na ng pagkain si Nestor at Alvin. Ibinaba niya ang dala. Pakiabot na lang nito. Huwag niyo nang itanong. Maikling sambit niya, sabay iwas ng kaniyang tingin. Tumangulang si Nestor, bagamat halatang nabigla sa kilos ng kaniyang amo. Salamat ma'am, sarap nito ah. Hindi ako nagluto. Binili ko lang sa bayan. Mabilis sa sagot niya. Hindi ako marunong magluto. Tumabi si Elian na parang walang pakialam sa lahat ng mata na nakatingin sa kanila. Ngayon ko lang nakita ang isang tagapagmana ng hasyenda na bumaba sa bayan para bumili ng ulam. Tapos, dinala pa rito. Bakit? Bawal? Irap ni Rosel, sabay tingin sa paligid na para bang may makikitang dahilan para umalis. Hindi naman. Nakakatuwa lang. Umirap si Rosel, ngunit hindi na siya umalis agad. Sa halip, umupo siya sa isang bakanteng monoblock na sadyang nilapit ni Elian para sa kaniya. Ilang sandali pa ay nag-umpisa na ang simpleng salo-salo. May tumugtog ng gitara, nagkantahan ng mga tao, at halos lahat ay masaya. Hindi sanay si Rosel sa ganitong kasual na samahan, pero sa mga sandaling yun, hindi niya rin maitanggi ang gaan sa pakiramdam. Napatingin siya kay Elian na tumatawa sa biro ni Alvin. Wala itong yabang sa katawan at hindi maarte. Hindi niya namalayang bahagyang ngumiti siya. Agad din niyang pinigilan ang sarili. Pinunasan ang gilid ng labi gamit ang panyo kahit wala namang mantsa. Parang may kailangan lang siyang gawin para maibalik sa ayos ang kanyang maskara. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang unti-unting pagguho nito. Ma'am Rosel, tawag ni Alvin at inabot sa kanyang isang baso ng malamig na gulaman. Tikman niyo po. Gawa ni Aling Pasing yan. Yung kapitbahay naming magaling magtimpla. Saglit siyang nag-atubili. Tinignan niya ang baso, saka si Alvin. Kinuha rin niya iyon, pero hindi agad uminom. Mabait pala kayo pag hindi naka-high heels. Biro ni Nestor sabay tawa. Napaubos si Alvin habang tinatapik ang likod ng kasama dahil hindi inasahang magiging ganon kadirekta ang komento. Tanghali na, katatapos lamang ng tanghalian at dahil linggo ay nagpa siyang maglaro ng tagu-taguan ng mga trabahador kasama ang ilan sa mga anak nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nandoon si Rosel dahil pinilit lang naman ni Nestor at ng ibang manggagawa. Tagu-taguan? Hindi ba pambata yan? Nakataas ang kilay ni Rosel habang nakatayo sa tabi ni Elian. Baka takot ka lang mataya. Ganting sagot ni Elian na may pilyong ngiti sa labi. Excuse me, ako? Matataya? Sa akin pa lang, talo na kayo. E di sumali ka. Kumindat si Elian, sabay tulak ng kaunti sa siko ni Rosel. Tumigil ka nga dyan, nagpapatawa ka na naman. Nagsimula na ang laro, si Alvin ang taya at nagsipagtakbuhan na ang lahat para magtago. Dahil hindi sanay si Rosel sa ganitong kalokohan, napilitang sumama si Elian sa kanya para hindi siya mapahiya. Dito tayo sa likod ng lumang sako. Madilim doon. Bulong ni Elian at hinila sa braso ni Rosel. Hoy, bitawan mo ako. Hindi mo ko kailangan akayin. Bulong niyang mariin sa binata pero hindi naman siya kumakalas sa pagkakahawak nito. Pagdating sa likod ng bodega, pareho silang napasiksik sa isang makipot na espasyo. Magkaharap sila at magkadikit at halos wala nang makalulusot kahit hangin. Ano ba itong pinasok ko? Iritadong bulong ni Rosel habang nakadikit ang likod sa pader. Shh! Baka marinig tayo. Sabay takip ni Elian sa bibig niya gamit ang isang kamay.
Napapikit si Rosel sa gulat. Anong ginagawa ng lalaking to? Bakit ang lakas ng tibok ng puso ko? Tanong niya pa sa kanyang sarili. Nang dumaan si Alvin sa di kalayuan, pareho silang napatigil sa paghinga. Nang makalampas na ito ay doon rin tinanggal ni Elian ang kamay niya. Saka sila sabay na patawa. Okay, aminado ako. Medyo nakakatuwa to. Bulong ni Rosel. Akala ko ba hindi ka mahilig sa mga ganito? Tanong ng binata habang nakatitig sa kanya. Hindi naman ibig sabihin na biglang nadulas si Rosel sa basa at madulas na kahoy sa likod ng bodega. Nahila niya si Elian at sabay silang bumagsak. Siya sa ilalim at si Elian naman ay pumaibabaw sa kanya. Oh my God! Halos pasigaw ni Rosel at namumula ang kanyang mukha. Bumangon ka! Bakit ka nandyan? Hinilang mo ko. Ako pa yung may kasalanan. Sabay tawa ni Elian pero hindi pa rin bumabangon. Tumayo ka na. Baka may makakita sa atin. At sakto namang sumilip si Nestor mula sa gilid ng bodega. Aba! Ma'am Rosel at Elian! Magkabundol na! Sigaw pa nito. Uy! May nangyayaring kakaiba dito! Sigaw naman ng isa pa. Walang nangyayari! Halos sambit ni Rosel habang itinutulak si Elian palayo. Tumayo ka na, Elian! Tumawa lang si Elian at marahang tumayo. Saka inalalayan si Rosel. Uy! Bagay kayo! Hiyawan ng mga trabahador. Namumula na si Rosel pero agad siyang nag-ayos ng buhok, nagtaas ng kilay at nagsalita sa tono niyang pamilyar na sa lahat. Tigilan niyo ako. Isa pa kayong magbiro. Babawasan ko ang sweldo niyo. Tumahimik ang lahat pero may isang sumigaw sa likod. Di lalo kang hindi bagay kay Elian. Ang suplado mo. Good, kasi hindi ko naman siya gusto. Balik ni Rosel pero hindi niya napansing sa likod niya ay nakangiti si Elian habang hawak-hawak pa ang panyo na ipinangpunas niya sa mukha ni Rosel kanina. Rosel, wait up! Napapikit si Rosel sa pagkainis at mabilis ang hakbang palabas ng opisina. Isang linggo na siyang sinusundan-sundan ni Magnus at sa bawat araw ay tila hindi ito nawawala ng dahilan para sumulpot sa asyenda. Saan ka na naman pupunta? I thought we could have coffee. Ako nang bahala sa order. Nakangiti si Magnus, sabay tulak sa pinto ng SUV niya. I own a coffee plantation, Magnus. I can make my own damn coffee. Sarkastikong tugon ni Rosel. Inunahan siya ni Magnus at pilit na isinabay ang lakad para magpantay man lang sila. I just thought it would be nice to, connect. Maybe dinner later? Biglang tumigil si Rosel sa paglalakad dahilan upang muntik mabangga si Magnus. Mabilis na hinarap ni Rosel si Magnus at hindi maitago sa kaniyang mukha ang pagkainis. Makinig ka, Magnus. Mariing wika niya. Hindi ko alam kung saang bahagi ng pakikipag-usap natin mo nakuha ang ideya na gusto kitang kausap, lalo na sa labas ng business hours. But let me make this clear. Wala akong interes makipag-connect sa'yo. Hindi ngayon, hindi bukas, at lalo nang hindi over dinner. Bahagyang natawa si Magnus na parang sinusubukan pang gawing biro ang lahat. Ang tapang mo talaga. Nakakatuwa ka pa rin kahit galit ka. Tumaas ang kilay ni Rosel. Hindi ko layunin na aliwin ka. Rosel, Ma'am Rosel. Singit niya sa mahigpit na tono. Ma'am Rosel, ulit ni Magnus. You know, I admire women like you. Fierce, smart, intimidating. Di mo ba alam na sa sobrang admiration mo, nakakainis ka na? And for the record, being intimidating is not a compliment. It just means takot ka sa babaeng hindi mo kaya paikutin. Dumaan siya sa tabi ni Elian na nag-aayos ng irrigation hose. Hindi siya tinignan ni Elian pero napansin niyang nakangiti ito ng bahagya nang marinig ang sagutan nila ni Magnus. Biglang lumingon si Rosel rito at binilinan si Elian. Elian, kung sumunod pa tong lalaking to sa akin hanggang greenhouse, gamitin mo yung hose. Hindi tumingin si Elian pero sumagot ito. Anong setting, ma'am? Mist, shower o jet? Jet, para isang ligo lang. Napatingin si Magnus sa dalawa at namumula na siya sa kahihiyan. I just wanted to. Magnus, kapag hindi ka tumigil,
Bibigyan kita ng lifetime supply ng kape para lang sa bahay ka na magtrabaho. Kuya Elian, may natirang sinigang sa kusina. Gusto mo ipainit ko? Tanong ni Marites, isa sa mga kasambahay sa asyenda. Ay, naku, salamat Marites, pero busog pa ako. Baka mamaya na lang. Magalang na tugon ni Elian habang nagpuputol siya ng tuyong sanga. Baka gusto mo rin ng turon mamaya. Ako nagprito nun. Sabi nila pag ako raw nagluluto, masarap. Sabay kindat ni Marites at may kasamang kumpas pa ng buhok kahit nakapusod ito. Si Rosel na noon ay nasa veranda at nagbibilang ng mga resibo ay napatigil sa ginagawa. Kitang-kita niya ang eksena kung paanong si Marites ay may dalang basahan. Todo effort ang ngiti habang si Elian ay kalmado lang pero hindi man lang umaalis. Napairap si Rosel. Maya-maya pa ay napansin niyang nagtatawanan na ang dalawa. Bahagyang tumango si Elian habang tinuturo ang halaman. Si Marites naman ay tumitig ng matagal sa mukha nito bago tumawa na parang may kasamang kilig. Napapikit si Rosel. Ano ba itong nararamdaman ko? Inis ba to? Galit o gutom? Baka low blood lang. Pero sa sumunod na araw, parang naging full-time fan ni Elian si Marites. Sa tuwing pupunta si Elian sa bodega, ay nandoon si Marites. Sa tanghali nang nasa harap ng lamesa ang lahat, nagkataong sabay silang naroon. Kuya Elian, gusto mo ako nalang magsalin ng tubig? Alok na naman ni Marites, hawak-hawak ang pitsil. Ako na, sabat agad ni Rosel at sabay kuha si pitsil. Nagkatinginan ng lahat. Ma'am, ako na po sana, mahinang sabi ni Marites. Sinabi kong ako na, 'di ba? Malamig na sagot ni Rosel at mariing isinalin ang tubig sa baso ni Elian at halos umapaw na ito. Nagkatinginan ng mga tao sa paligid pero walang nagsalita. Salamat ma'am, pero okay lang kung si Marites. Kapag sinabi kong ako na. Wala nang diskusyon. Madiing sambit ni Rosel, sabay balik sa pagkakaupo. Pagkatapos ng tanghalian ay naglakad si Rosel papuntang opisina. Pero ramdam niyang may sumusunod. Ma'am Rosel, tawag ni Elian. Hindi siya lumingon agad. Ano yun? Okay ka lang ba? Huwag mo akong tanungin ng ganyan. Parang ang OA mo naman. Mariing sagot niya, pero hindi niya maalis ang inis sa tono niya. Napansin ko lang, parang naiirita ka sa tuwing nandyan si Marites. Nilingon ito ni Rosel. Ha? Ako? Naiirita kay Marites? Anong akala mo sa akin? Insecure? Hindi ko sinabing ganun. Naguguluhan lang ako. Kasi parang hindi ka mapakali kapag magkausap kami. Nagtaas siya ng kilay. So, sinasabi mong may gusto ako sa'yo. Hindi ko rin sinasabing ganun. Pero kung sakali mang totoo, hindi naman ako magrereklamo. Huwag kang mag-assume. Napalakas ang boses niya. Saka siya napaatras. At saka, ang yabang mo, Elian. Para kang sigurado na ako yung may something. Pwede namang naiinis na ako kasi hindi mo alam kung paano umiwas sa mga babae. So may something ha? Napamulagat si Rosel at natigilan. Wala nga, ang kulit mo. Tumawa si Elian. Ma'am Rosel, ang sarap mong inisin. Ang cute mo kasi kapag galit. Pag hindi ka tumigil, ipapaputok ko yung hose sa mukha mo. Banta niya at naglakad palayo. Gumising si Rosel para salubungin ang bisita niyang matagal nang hindi nakikita na si Inspector Aldrich Samaniego. Kaklase niya sa kolehiyo na ngayon ay may ranggo na sa PNP. Hindi sila nagkikita ng mahigit 7 taon. Pero nanatili ang ugnayan bilang magkaibigan. Pagdating ni Aldrich ay todo ang ngiti nito habang yakap si Rosel. Rosel! Still the same. Matapang, diretso at mukhang mas lalo ka pang gumanda. Biro ni Aldrich. Tumigil ka nga dyan. Mas mukha ka ng General Aldrich. Magkakape ka ba o gusto mong inspeksyonin agad ang buong asyenda? Sabay tawa ni Rochelle. Naglakad silang dalawa sa veranda. Habang nagkakape ay napatingin si Aldrich sa hardin. Ang ganda ng lugar mo. Well managed. At mukhang masaya ang mga tao. Salamat. May mga bago rin akong tauhan na masipag. At isa doon, ewan ko kung abala o asset. Sagot ni Rosel, sabay inom ng kaniyang kape. Sino? Tanong ni Aldrich.
Sakto namang dumaan si Elian na may bitbit na basket ng ani. Pawisan ito, nakangiti habang kinakausap si Marites. Agad na patingin si Aldrich. Kumunot ang noo nito. Rosel, Seryosong tono ni Aldrich. Anong pangalan ng lalaking yan? Napakunot ang noo ni Rosel. Si Elian, isa sa mga hardinero ko. Bakit? Tumayo si Aldrich bigla. pakitawag siya. Ngayon din. Hindi pa man siya nakakatayo ay lumapit na si Elian. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Huwag mong sabihin. Ikaw si Elijah Moreno. Tanong ni Aldrich nang diretso rito. Nanlaki ang mata ni Rosel. Wait, Elijah? Sinong Elijah? Hindi agad sumagot si Elian. Tumikim siya, saka dahan-dahang tumingin kay Rosel. Hindi ko nakalang. Dito tayo magkikita. Ani Aldrich at unti-unti niyang inilabas ang ID at badge. Elian, or rather, Elijah Moreno. May warrant ka sa Maynila. Primary suspect sa kasong robbery homicide sa Quezon City. A police officer died that night. Nabitiwan ni Rosel ang tasa ng kape. Bumaon sa sahig ang piraso ng baso. Wait, hindi. Hindi posible yan. Elian, totoo ba to? Nanginginig ang boses na tanong ni Rosel sa lalaki. Hindi ako ang gumawa, Rosel. Alam mo ba kung gaanong bigat ng kaso mo? Sabat ni Aldrich. Pulis ang namatay. Hindi to basta-basta lang. Elian, sagutin mo ako. Mariing sabi ni Rosel. Huminga ng malalim si Elian. Security guard ako noon sa isang kondominium sa Quezon City. Gabi ng insidente at may 3 lalaking nagtangkang manloob. Nakipagbuno ako sa isa. Tinawag ko ang pulis. Pero bago pa dumating ang backup, may putukan na. Isa sa mga pulis ay napuruhan. Ako ang naiwan sa CCTV. At ang isa sa mga kriminal ay nagpapanggap na ngayon sa ibang pangalan at siyang naglatag ng kasinungalingan. Bakit hindi ka sumuko? Mariing tanong ni Aldrich. Dahil alam kong hindi ako paniniwalaan. Wala akong koneksyon at wala akong pera. Tumakas ako hanggang sa napunta ako rito. Nanatiling tikom ang bibig ni Rosel habang nakatitig kay Elian. Halos hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Mabilis ang tibok ng kaniyang puso at parang may kung anong lamig na gumapang mula sa batok niya, pababa sa likod. Rosel, mahinang tawag ni Elian at inabot ang kamay para hawakan sana siya. Pero umatras siya agad. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Enough. Singit ni Aldrich, sabay kinuha ang dalamposas. Elijah Moreno, inaaresto kita sa kasong robbery homicide. May karapatan kang manahimik. Aldrich, sandali. Tigil ni Rosel habang nanginginig ang kaniyang boses. Bigyan mo ako ng oras. Kailangan malaman kong buong katotohanan. Kung kailangan kong hukayin ang lahat ng dokumento, gagawin ko. Pero hindi ko hayaan na akusahan siya ng walang laban. Tumingin si Aldrich sa kaibigan ng seryoso. Rosel, ayokong masangkot ka dito. Pero kung gusto mong hanapin ang katotohanan, alam mo kung saan ako mahanap. Pero pansamantala, kailangan dalhin siya. Nilagay ni Elian ang kamay sa harap at hinayaang posasan siya. Bago siya dinala ay tumingin muna siya kay Rosel at ngumiti rito ng may lungkot. Ang galing talaga, ano? Kunwari simpleng hardinero lang, yun pala kriminal. Abay, buti na lang pala at hindi ko siya pinapasok sa bahay nung isang araw. Baka ako pang nanakawan. Alam mo mabait, baka acting lang. Ay nako, buti na lang nadakip agad. Isa-isang lumalagos sa pandinig niya ang maiingay na bulungan ng mga tauhan. Hindi man siya ang paksa, ramdam niya ang bigat ng bawat salitang itinapon kay Elian. Ang lalaking ilang linggo lang ang nakaraan ay tinawanan nila, tinulungan nila at naging bahagi ng araw-araw nilang buhay. Napatigil siya sa gitna ng daan at mariing nakapikit, saka dahan-dahang huminga ng malalim. Pagpasok niya sa opisina, mabilis niyang binuksan ang laptop, tinabihan ng mga dokumento at nagdial ng tawag. Attorney Isidro, this is Rosel. I need your help. I want to request case documents for Elijah Moreno alias Elian. I want to see every record, every footage, every testimony. Rosel,
Teka lang, bakit ka makikialam sa kasong ganyan? Nag-aalalang sagot ng abogado. Because I believe he's innocent and no one else is willing to fight for him. Lumuwas siya patungong Maynila, mula opisina ng pulisya, korte, hanggang barangay sa dati nitong tinitirhang compound. Isa-isang pinuntahan ni Rosel ang mga taong may kaugnayan sa kaso. Hindi siya sanay sa ganitong gulo, pero habang lalong lumalalim ang pinapasok niyang investigasyon, mas lalo siyang naniniwalang may butas sa kwento. Lumapit si Rosel sa maliit na presinto sa Quezon City. Sinumahan siya ng isang pulis hanggang sa likurang bahagi ng kulungan. Huminto siya sa tapat ng selda kung saan naroon si Elian. Nakaupo ito sa sulok, nakayuko at tila walang balak gumalaw. Magulo ang buhok nito at halatang ilang araw nang hindi maayos ang pahinga. Elian, tawag ni Rosel. Gusto ko lang malaman mo. Nagpunta na ako sa dati mong tinitirhan. Kinausap ko yung barangay tanod, pati yung dati mong kasamahan sa security agency. Lahat ng sinabi mo, may basehan. Yung taong itinuro mong tunay na salarin, may record na pala. Falsification, fraud, puro binura gamit lahat ng koneksyon niya. Gagawin ko ang lahat. Dagdag ni Rosel lang mas madiin. Baka makalabas ka, Rosel. Mahinang putol ni Elian. Hindi ito tumingin sa kanya. Umuwi ka na. Napatigil si Rosel. Kumunot ang noo niya. Ano? Tigilan mo na to. Hindi mo to obligasyon. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa taong hindi mo naman lubos na kilala. Huminga ng malalim si Rosel at nilapit pa ang sarili sa rehas. Hindi mo ako pwedeng utusan na tumigil, Elian. Hindi kita inuutusan. Pero diba, sabi mo dati, ayaw mo sa gulo. Eto na yun, gulo to. Kriminal ang tingin sa akin ng lahat. At pag pinatulan mo pa to, pati ikaw, madadamay. Hindi mo kailangan iligtas ang taong sinuko na ng lahat. Hindi ako tulad ng iba. Mariin niyang sagot. Tinitigan niya ang gilid ng mukha ni Elian at hinahanap ang dating tapang sa mga mata nito. At kung akala mo titigil ako dahil lang sinabi mo, hindi mo talaga ako kilala. Dahan-dahang tumayo si Elian, ngunit nanatiling nakatalikod. Salamat sa ginagawa mo, pero ayoko madamay ka pa. Nadamay na ako mula pa nung una kitang ipinaglaban, at kung mauulit man yun, pipiliin ko pa rin. Masisirang pangalan mo. Mahina pero malinaw na sabi ni Elian. Kapag kumalat to, pati negosyo mo, pati pamilya mo, maapektuhan. Sulit ba ako sa lahat ng yun? Hindi kita ipinaglalaban dahil sa halaga mo sa negosyo ko. Ipinaglalaban kita dahil alam kong totoo ka. Hindi mo kailangan maging perpekto para maging karapat-dapat. Hanggat wala pang hatol, para sa akin inosente ka. Isang linggo matapos makalabas ng kulungan si Elian dahil sa pansamantalang piyansa na nilakad ni Rosel sa tulong ng abogado. Nagulat ang buong angkan Rosel nang marinig ang balitang ikakasal na si Isabel, ang stepsister ni Rosel sa fiancé nitong si Greg Salcedo. Tahimik lang si Rosel habang kinakausap ng kanyang madrasta ang mga bisita sa veranda. May mga kaibigan galing sa Maynila, ilang opisyal ng lokal na pamahalaan at pati na rin si Greg suot ang mamahaling polo. Mukhang kagalang-galang at kampante. Ate Rosel, bati ni Isabel habang nakangisi. Nagulat ka no? Hindi mo inakala na engaged na kami ni Greg. Ikaw kasi, masyadong busy sa mga trabahador mo. Hindi naman ako nagulat. Malamig na sagot ni Rosel. Pero gusto ko lang malaman mo. Kailangan nating mag-usap. Sa pribado. Ngayon na ba? Baka masirang mood ng engagement dinner namin. Sarkastikong sagot ni Isabel. O baka insecure ka lang kasi ikaw, wala pa ring lalaking gustong pakasalan ka. Tinitigan lang ito ni Rosel. Saka siya tumalikod at lumapit sa isang pamilyar na bisita na si Anthony Isidro. May update na tayo? Mahina niyang tanong. Tumango ang abogado. Kumpirmado na, Rosel. Nakuha natin ang dating security logbook ng condominium kung saan nangyaring insidente. Greg Salcedo ang ginamit na alias ng isa sa mga kriminal. May lumang ID siya. Ibang pangalan ang ginamit, pero parehong muka. May testigo na rin tayong handang tumistigo. Isa sa mga dating gwardya na napilitang magsinungaling noon. Tumayo ng diretso si Rosel
at mariing huminga. Agad siyang lumapit sa gitna ng veranda kung saan nakatayo ang bagong engaged couple. Greg Salcedo. Kalmado niyang tawag sa lalaki. O dapat ko bang sabihing Eric Salcedo, ang lalaking may outstanding warrant at salarin sa pagkamatay ng isang pulis sa Quezon City? Napalingon ang lahat. Nahulog ang tinidor ng isa sa mga bisita. Si Isabel ay biglang napatayo. Excuse me? Galit na sabi ni Greg. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Wala kang dapat ipaliwanag. Putol ni Rosel. May testigo at may CCTV footage. Nakakatawa lang. Nasa dami ng lugar sa mundo, sa hasyenda ko pa bumagsak ang engagement party ng mamamatay tao. Rosel! Sigaw ni Isabel. Ano ba tong pinagsasabi mo? Gusto mong sirain ang engagement ko? Dahil ba bitter ka? Hindi to tungkol sa'yo, Isabel. Mariing sagot ni Rosel. Tungkol to sa hustisya. At kung alam mo may tinutulungan akong taong inosente, bakit mas pipiliin mong pumanig sa mamamatay tao? Hindi ko siya kailangan paniwalaan. Galit na sagot ni Isabel. Mahal ko si Greg. At ikaw, palagi kang nagmamagaling. Hindi mo naman siya kilala. Isang hardinero lang ang pinagtatanggol mo. Pero kahit hardinero siya, hindi siya mamamatay tao. Ikaw, sinasamba mong fiancé mong may bahid ng dugong mga kamay. Natahimik ang lahat. Naiipit na sa sitwasyon si Greg. Unti-unti na ring dumarating ang mga pulis na tinawag ni Rosel bago pa man magsimula ang party. Agad siyang nilapitan ni Aldrich. Confirm, may tugma sa fingerprints. May warrant. We're taking him in. Greg! Sigaw ni Isabel habang nanginginig ang boses. Sabihin mong hindi totoo to! Hindi na sumagot si Greg. Tinakpan lang ang mukha habang dinadakip ng mga pulis. Tumingin si Rosel kay Isabel. Hindi ako nandito para saktan ka. Pero kung pipiliin mong ipikit ang mga mata sa katotohanan, ikaw na mismo ang sisira sa sarili mong buhay. Tumulo ang luha ni Isabel pero hindi ito umiimik. Tumalikod si Rosel at nilapitan si Elian na naroon lang sa likod at tahimik lang na pinapanood ang lahat ng nangyayari. Ngayon mo na ba ako lalayuan ulit? Tanong ni Rosel at bahagyang nakangiti. Dapat yata akong magtanong yan sa'yo. Buong pamilya mo ata na istorbo ko na. Hindi mo sila inistorbo. Niligtas mo pa nga sila sa sarili nilang delusyon. Sagot ni Rosel. And besides, I never walk away from the people I believe in. Sa gilid ng lumang bodega ay inayos ni Elian ang zipper ng bag na bitbit niya. Isa lang itong maliit na duffel bag na ang tanging pag-aari niyang hindi nawala sa kabila ng lahat ng nangyari. Naglakad na siya paalis, ngunit bago pa siya makalampas sa gate ng asyenda, biglang humarang si Rosel sa daan. Saan ka pupunta? Tanong ni Rosel at hindi man lang kumurap. Uuwi na ako. Sagot ni Elian. Tapos na ang gulo. Malaya na ako at hindi ko na dapat ginugulo ang mundo mo. Gulo bang tingin mo sa sarili mo? Mariing tanong ni Rosel. Kasi kung yan ang iniisip mo, mas magiging magulo ang mangyayari kapag umalis ka. Hindi kita pinaglalaban para lang mawala ka rin pagkatapos ng lahat. Rosel, salamat sa lahat ng ginawa mo. Pero hindi akong lalaking para sa'yo. May pangalan kang pinoprotektahan. May posisyon kang pinaninindigan. Ako, isang taong tumakbo para mabuhay. Hindi kita kayang pantayan. Hindi mo ako kailangan pantayan. Hindi rin kita pinipilit maging kahit sino. Hindi mo ako kailangan. Pero gusto kita. Hindi agad sumagot si Elian. Sa halip, tumikim siya at muling binuhat ang bag. Rosel, ayokong gamitin ang kabutihan mo. Ayokong umasa sa awa mo. Kaya hayaan mo na akong umalis ka. Putol ni Rosel. Subukan mong tumalikod ngayon at ipapahiya kita sa harap ng lahat. Hindi makapaniwala si Elian sa sinabi ng dalaga. Anong sabi mo? Tumikhim si Rosel. Tumiklop ang mga braso at lumapit ng isang hakbang sa kanya. Sabi ko, pag tinuloy mo yung lakad mo, ipapahiya kita sa harap ng lahat. May microphone pa si Veranda. Gusto mong i-announce ko sa harap ng buong pamilya ko na natutulog ka habang nakanganga at humihilik na parang bulldozer? Napatigil si Elian. Oy, hindi totoo yan. Ah, hindi.
Umirap ito at may inabot mula sa maliit na pouch sa bag. Eto, may video ako. Gusto mong i-airdrop ko sa mga bisita ngayon? Lalo na kay Tita Miriam na mahilig mag-send ng chismis sa GC ng senior citizens sa buong barangay? Napalunok siya. Wala kang awa. May awa ako. Kaya nga kita tinulungan. Pero wag mo akong subukan takasan. Isang pindot lang, viral ka na. Napakamot na lang siya sa kaniyang batok. Hindi mo naman kailangang i-blackmail ako. Hindi mo rin ako kailangan iwan. Balik nito agad. Huminga ng malalim si Elian, saka ibinaba ang duffel bag. Mukhang wala na nga akong choice. Good. Nakangiting sabi ni Rosel. Ngayon, bitbitin mo yung bag mo. May bakanteng kwarto sa likod ng lumang bodega. May electric fan, may kape, at may Rosel. May Rosel talaga? Kunot noong tanong niya. Libre lang yun ngayon. Bukas baka may bayad na. Kaya samantalahin mo habang promo. Napatawa na lang si Elian at bumalik sa loob. Nakahilera ang angkan ni Rosel sa mahaba at mamahaling dining table ng ancestral house. Nandoon rin ang madrasta niya at si Isabel, nakakalipas pa lamang ng iskandalong engagement. Ilang tsuhin at tiya, pati na rin ang family lawyer na parang laging nandoon tuwing may kaguluhan. Tahimik lang si Elian habang nakaupo sa tabi ni Rosel. Malinis ang suot niyang polo at pantalon pero halatang hindi sanay sa ganoong setting. Hindi niya alam kung bakit siya narito, basta't sinabihan lang siya ni Rosel na sumama na lang at huwag na magtanong. Tumayo si Rosel matapos uminom ng tubig. Walang pasakalya siyang ngumiti sa lahat. Bago tayo magsimula sa mga parinigan, chismis at judgment na mga hindi naman hinihinga ng opinyon, gusto ko lang kayong ipakilala sa taong mahalaga sa akin. Nagkatinginan ang lahat. Siya, si Elijah Moreno, ang boyfriend ko. Proud niya pang pakilala. Napatalon sa pagkakaupo si Elian. Rosel, tumahimik ang buong mesa. Parang biglang nawala ang hangin sa silid dahil sa narinig. Si Isabel, napatigil sa pag-inom ng tubig at muntik nang mabulunan. Ang madrasta ni Rosel ay hindi makapagsalita habang ang isa sa mga tiyahin ay napatakip sa bibig. Boyfriend? Ulit ng madrasta. Rosel, sigurado ka ba sa pinagsasabi mo? Kailan pa ako nagbiro? At kung tanungin mo pa ako ulit, baka bigla ko pang i-announce na engaged na kami. Muling napatingin si Elian sa kanya at naging lutang na lang ang ekspresyon. Ha? Engaged? Relax. Bulong ni Rosel sa gilid. Emergency lang yun kung sobrang toxic sila. Rosel! Singit ng isa sa mga tsuhin niya. Alam mo kung anong klaseng pangalan meron ng pamilya natin. Alam mo kung anong ine-expect sa'yo bilang tagapagmana. Alam ko rin kung anong hindi ko kailangan sundin. At kung mas iniintindi niyong pangalan ng angkang to kaysa sa kung sino talagang nagpapasaya sa akin, then clearly, hindi niyo ako kilala. Security guard lang siya at hardinero pa rito. Hindi mo ba nakikita ang layo ng agwat ninyo? Buliyaw ni Isabel. Tinignan lang niya ang babae. Mas gusto ko pang magmahal ng hardinero kaysa sa mamamatay taong fiancé. Napayuko si Isabel at hindi na nakasagot. Alam niyo ba kung anong pinakaastig sa lalaking to? Sabay tingin kay Elian na ngayon ay mukhang mas namumutla na. Hindi niya ako niligawan. Hindi siya nagyabang. Hindi siya nag-try magpa-impress. Pero sa bawat araw na nandito siya, ipinakita niya kung paano maging totoo sa nakapaligid niya at kung paano maging matatag at kung paano maging karapat-dapat para respetuhin. Tumayo ang matandang tiyahin habang nakataas ang kilay. At yun na ba ang standard mo ngayon, Rosel? Mas mataas pa. Kaya kung may problema kayo sa boyfriend ko, may problema kayo sa akin. Walang sumagot ang dating maiingay na opinyon at biglang nanahimik sa lakas ng presensya ni Rosel. Lumapit siya kay Elian, saka hinawakan ng braso nito. Tayo na, mas marami pa akong mas gustong kaharap kaysa sa mga taong hindi marunong tumanggap. Pagkalabas nila sa silid, ay hindi pa rin makapaniwala si Elian sa nangyayari. Rosel, hindi pa nga kita tinanong kung pwede ba kitang ligawan. Bakit pa? Eh di mas mabilis kung ako na agad ang nagsabi.
Nakatayo ngayon si Elian sa harap ng motor niya. Sinusuri niya ang makina habang panay iwas ng tingin kay Rosel na nakatayo, ilang hakbang lang ang layo. Nakakrus ang braso nito at halatang mainit ang ulo. Hindi ka man lang nagsabi agad. Reklamo ni Rosel. Bigla ka nalang aalis? Ipaalam ko naman sana ngayon. Kaya nga ako nandito. Kailangan ko lang bumalik muna sa amin. Matagal na akong hindi umuwi, Rosel. Baka akala ng mga tao sa atin, patay na ako. Bakit parang ayaw mo akong isama? Buweltang tanong ni Rosel at tinaasan pa siya ng kilay. Napakamot na lang sa kaniyang batok. Hindi sa ganun. Pero hindi ka kasi sanay sa lugar namin. Matarik, maalikabok, walang signal. Baka hindi mo magustuhan. Hindi naman ako pupunta doon para sa ganyan. Pupunta ako kasi gusto kong makilala yung mga magiging manugang ko. Sabay tingin ni Rosel sa kanya ng derechahan para bang sinadya niyang ipalunok ang salitang yun. Rosel, teka, manugang agad? Hindi pa nga kita nililigawan. Hindi mo na kailangan. Ako na nga yung nagyaya, di ba? Tuloy-tuloy nitong wika. Tsaka ayoko ng patumpik-tumpik pa. Kung aalis ka, sasama ako. Period. Nilingon niya si Rosel na ngayon ay nakapamewang na. Matigas ang paninindigan at wala ni katiting na takot sa mukha. Rosel, mahinang sabi niya habang pinupunasan na ang grasa sa kamay gamit ang panyo. Wala ka talagang balak umatras, no? Hindi, sagot ni Rosel ng matigas. Wala akong balak umatras sa'yo. Kung balak mong tumakbo, siguraduhin mong mas mabilis ka sa akin. Sa maliit na kubo ng pamilya ni Elian sa probinsya, nagkakagulo ang mga manang at kapitbahay. Nang makita si Rosel na naka-jeans at rubber shoes, bitbit ang isang bayong na siya mismo ang nagyayang punuin sa palengke. Hindi na napigilan ng ina ni Elian ang kiligin at magulat. Aba anak, sino tong kasama mo? Tanong ng ginang habang pinupunasan ang kamay sa duster na suot. Inay, si Rosel. Pakilala ni Elian at medyo naiilang. Kaibigan ko. Kaibigan daw oh? Sabat agad ni Rosel, sabay hawak sa braso ni Elian at ngumiti ng malapad. Ako po si Rosel at ako na po yung magiging asawa ng anak niyo. Nanghina ang tuhod ni Elian. Rosel! Natawa ng malakas ang ina niya. Ay nako anak, ikaw pa lang ang unang babaeng pinakilala sa akin ng anak ko. Ngayon lang siya nag-uwi ng kahit sinong babae. Tapos asawa agad. Ang swerte ko naman. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo agad para wala nang ligawan-ligawan. Ako na po yun. Rosel, bulong ni Elian. Pwede bang dahan-dahan naman? Anong dahan-dahan? Sigurado na ako. Sagot ni Rosel, mas lalo pang humigpit ang hawak sa braso niya. Aba, sigurado na nga tong babaeng to. Sabat ulit ng kanyang ina. At mukha namang seryoso ka, iha. Mabait yang anak ko. Pahiyain lang talaga. Pero kung mahal mo siya at hindi ka natatakot sa kahirapan namin, mas lalo kang welcome dito. Wala pang problema sa akin kahit tabing bukid ang bahay niyo. Mas okay nga po, walang maingay. Sagot nito at inaabot sa ina ni Elian ang pasalubong na kape. Rosel, pwede ba tayong mag-usap sa labas? Tanong ni Elian nang makapasok na sila. Lumabas silang dalawa at sa gilid ng taniman ay huminto si Elian. Bakit para kang laging nauuna sa lahat ng plano? Dahil kung hihintayin pa kitang umamin o gumawa ng hakbang, baka abutin tayo ng Pasko. Sagot ng dalaga. Rosel, seryoso ko. Hindi ko alam kung tama to. Mayaman ka. May pangalan ka. Tapos ako. Ganito lang. Baka sa dulo pagsisihan mo lang. Tinignan siya ni Rosel, saka ngumiti. Kapag ako nagsisi, ako na ang may kasalanan. Hindi mo yun dapat problemahin. Wala akong pakialam kung anong trabaho mo, kung magkano lang ang laman ng wallet mo, o kung saan tayo titira. Ang gusto ko lang, yung alam kong may taong hindi ako iiwan, kahit walang kuryente o wifi. Pero, wala nang pero-pero. Mahal kita. At kung ako lang, bukas, papakasalan na kita. Hindi nakasagot si Elian.
Tinitigan lang niya si Rosel na ngayon ay mukhang mas determinado pa sa sinumang nakilala niya. Ngayon, sabay ngiti ni Rosel. Kung hindi mo pa rin kayang sagutin, okay lang. Pero tandaan mo na kapag nag-back out ka, sasabihin ko sa nanay mo na tinanggihan mo ako. Malamang, ikaw ang papaalis sa bahay. Natawa na lang si Elian, sabay na papailing. Sa ilalim ng bubong ng greenhouse ng hasyenda, ay nag-aayos ng sprinkler system si Elian. Suot niya ang bagong uniform ng mga manggagawa, pero hindi siya sanay na pagmasdan sa ganung ayos dahil sa bawat pagdaan ng katulong o trabahador, may sulyap at bulungan pagkatapos. Ang linis niyang tignan, no? Bulong ni Marites habang pinupunasan ng paso ng orchids. Parang hindi nagtatrabaho. Parang boss. Boyfriend ga ni Ma'am Rosel. Sagot ni Liza, sabay siko sa katabi. Kaya huwag ka nang umaasa, te. Hindi naman ako umaasa. Nagmamagandang loob lang ako. Tsaka, baka di naman sila ganun kaseryoso. Biglang dumating si Rosel. Tumigil siya sa tapat ng dalawang katulong. Nakatingin lang siya kay Marites na agad na payuko at kunwaring abala sa mga halaman. Elian, tawag ni Rosel. Tapos ka na ba dyan? Halos tapos na. Ilang ikot na lang ng hose tapos aayusin ko pa yung timer. Sagot ni Elian habang nakayuko. Tumango lang si Rosel at tumingin ulit kay Marites. Marites, okay na yung orchid. Huwag mo na masyadong hawakan. Baka masakal. Po? Opo. Pasensya na po, ma'am. Sagot ng katulong at biglang tumalikod. Lumapit si Rosel kay Elian. Ang daming tumitingin sa'yo dito. Gusto mo bang bigyan ko ng memo yung mga nakatitig ng matagal sa'yo? Napatawa si Elian at umiling habang inaayos ang hose. Grabe ka talaga, Rosel. Baka mamaya, ikaw pang masumbong sa HR. Wala akong pakialam. Mataray na sagot ni Rosel. Sabay pinag-cruise ang mga braso. Wala namang ibang HR dito, kundi ako rin. Hindi mo naman kailangan pagsilosan yung mga yon. Nagtatrabaho lang naman sila tsaka trabaho lang din tong ginagawa mo. Pero tignan mo, ang pogi mo habang pawisan. Sabay nguso ni Rosel. Kaya nga naiintindihan ko sila. Pero hindi ibig sabihin, papayagan ko. Pinunasan ni Elias ang pawis sa noo gamit ang braso. Hindi ko naman kasalanan kung may tumitingin. Hindi naman ako nagpakyut. Baka kailangan mo na ng sign sa leeg. May girlfriend na ako at delikado siya. Delikado agad? Natatawa nitong tugon. Hindi ba pwedeng protective lang? Protective? Hindi. Territorial. Lalo na kung ikaw ang usapan. Natawa si Elian ng mahina at tinapik si Rosel sa balikat. Alam mo, minsan naiisip ko, ikaw na lang kaya mag-manage ng buong asyenda. Tapos, ako dito sa likod, nagtatanim ng pechay. Tapos, tanong niya habang nakaambang ngumiti. Tapos, uuwi ka sa akin gabi-gabi. Kakain tayo ng tinapa at sinangag. May anak tayo na naglalaro sa lupa. Napahinto si Rosel. Tinitigan niya si Elian sa kamarahang ngumiti. Pwede naman yun, pero hindi tinapa at dapat bangus at may kape sa umaga. Hindi ako papayag kung walang kape. Sige, bangus na lang. Good. Sabay hawak niya sa bisig ng lalaki. Kaya ayusin mo yung sprinkler system dahil habang inaayos mo yan, inaayos ko na rin ang schedule natin para sa kasal. Ha? Kasal agad? Takang sabi ni Elian. Sabi mo gusto mo ng simpleng buhay, di ba? Di simulan na natin. Wala nang pa-slow burn dito. Mas mahalaga pa ang oras kaysa singsing. Hindi ka talaga nauubusan ng banat. Natatawa nitong sabi. Pero pwede bang umuwi ka na muna? Naiistorbo ko. Baka maipit ko tong timer sa host kakatingin sa'yo. Hindi. Gusto kong bantayan yung worker mo. Baka biglang may lumapit na babaeng nag-aalok ng iced tea tapos may kasama palang love letter. Wala namang ganun. Ewan ko sa'yo. Basta pag may lumapit, sabihan mo agad. Sasampalin ko ng insecticide. Biglang dumaan si Marites at bitbit nito ang bagong timba. Sir Elian, gusto niyo po ba ng tubig? Bago pa makasagot si Elian, ay sumingit na si Rosel. Marites, si Sir Elian po ay may personal assistant na. Ako po yun.
Ako lang ang pwedeng mag-alok ng tubig, kape at pagmamahal. Ikaw mag-alok ka ng pataba sa halaman. Opo, ma'am. Sagot ni Marites at umalis agad. Pagkatalikod ni Marites, umikot si Elian at tinignan si Rosel na ngayon ay kunwari may tinitignan sa mga tanim. Gusto mo talaga akong itago sa buong asyenda, no? Hindi kita tinatago. Pinoprotektahan lang kita at medyo selfish lang talaga ako sa'yo. Okay lang, kasi medyo gusto ko rin yung ideya na akin ka lang. Good, kasi kung hindi mo sinabi yan, babagsakan kita ng paso. Sa meeting hall ng hasyenda ay kasama ni Rosel ang isa sa mga matagal ng business partner ng pamilya nila na si Mr. Ricardo Belmonte, isang negosyanteng kilala sa pagiging matalas ang mata sa may mga potensyal. Impressive, Elian, ani Mr. Belmonte habang binubuklat ang mga proposal na gawa ng lalaki. Hindi ko akalaing ganito ka kaorganisado. Yung irrigation system mo, pwede nating i-adapt sa 3 hasyenda sa Laguna. Malaking tulong to. Napakamot sa batok si Elian dahil hindi siya sanay sa papuri. Salamat po. Ginawa ko lang po yung sa tingin kong praktikal. Tumingin si Mr. Belmonte kay Rosel at ngumiti. Mukhang swerte ka sa tauhan mo, Rosel. Agad na siniko ni Rosel ang lalaki at kunwari ay naiirita. Hindi ko po siya tauhan, tito. Boyfriend. Mas lalong kahanga-hanga. Well, Elian, balik ni Mr. Belmonte. I'll be direct. I'm offering you a position as project head sa expansion site sa Tagaytay. Full package, bahay, sasakyan, at of course, malaking sahod. Kailangan ko ng tao na may passion sa lupa at may malasakit sa trabaho. Nanlaki ang mata ni Elian. Sir, ako po. Wala nang iba. Kumpiyansang sagot ni Belmonte. Saglit na natahimik ang lahat. Lumingon si Elian kay Rosel at nakita niya ang ngiting pilit nitong pinapanatili sa mukha. Rosel, mahinang tanong niya para bang humihingi ng permiso. Desisyon mo yan, Elian. Sagot ng dalaga. Supportive girlfriend ako, remember? Sure ka ba? Seryosong tanong niya rito. Kasi kung may kahit anong, tanggapin mo. Putol ni Rosel. Tumayo ito at lumapit sa likod ni Elian. Saka, hindi naman kita pipigilan. Pero kapag may lalandi sa'yo doon, tawagan mo ako agad. Napatawa si Mr. Belmonte. Mukhang kaya mo rin protektahan ang assets mo, Rosel. Pati tao po. Lalo na tong isa. Sagot nito habang pinipisil ang balikat ni Elian. Ibig sabihin, okay lang sa'yo kahit mas maraming babaeng makakakita sa akin araw-araw? Biro pa niya. Okay lang. Basta, sa akin ka pa rin umuwi. Nakangiting sagot ni Rosel. Maagang bumiyahe si Rosel mula Batangas patungong Tagaytay. Hindi na siya nagpaalam pa na pumunta kay Elian. Gusto niya itong sorpresahin. Galing siya sa isang dinner kagabi kasama ang mga kaibigan at ang simpleng tanong na kailan kayo ikakasal ay parang humiwa sa isip niya buong gabi. Hindi niya alam kung bakit siya na-bother. Hindi naman siya mapilit pero sa dami ng planong ginagawa ni Elian para sa trabaho, napapaisip siya kung kasama pa ba siya sa mga yon. Pagdating niya sa site office kung saan naka-assign si Elian, agad siyang sinalubong ng mga staff na tila hindi makapaniwalang ang mismong Rosel Montesilio ang bumisita. Ma'am Rosel! Sabay-sabay na bati ng mga empleyado. Andito po si Sir Elian. Nasa taas lang po ng site tower. Thanks. Maikling sagot niya at dumiretso ang lakad sa lokasyon. Pag-akyat niya sa tower ay nakita niya si Elian. Naka-long sleeve ito na nakatupi ang manggas. May hawak na papel habang kausap ang ilang engineer. Pawisan ito, seryoso ang tingin at halos hindi agad napansin ang pagdating niya. Elian, tawag niya sa lalaki. Napalingon si Elian, agad na nagliwanag ang mukha. Rosel, anong ginagawa mo rito? Gusto lang kitang makita. Bawal ba? Ngumiti ang binata at agad nilapitan si Rosel at hinawakan sa kamay niya. Hindi, pero sana, sinabi mo para nasundo kita. Nag-drive ka mag-isa? Sanay na ako. And besides, ikaw naman ang dahilan kaya ako nandito. Nagpalitan sila ng tingin. Maya-maya,
Umalis muna ang mga kasama ni Elian para bigyan sila ng espasyo. Hindi niya alam kung paano uumpisahan, kaya si Elian ang unang nagsalita. Okay ka lang ba? Parang may bumabagabag sa'yo. Tumingin si Rosel sa binata, saka bumuntong hininga. Nagtanong kasi yung mga kaibigan ko kung kailan daw tayo magpapakasal. Napakamot si Elian sa batok. Tapos na ba yung dinner mo kagabi? Pero hindi ko sila sinagot kasi ayoko namang isipin mong pinipressure kita. Pero Elian, hindi ko talaga kailangan ng singsing agad. Pero gusto ko lang malaman kung nasa plano mo ba talaga ako? Mabilis ang naging sagot ni Elian. Oo naman. Bakit mo pa kailangan itanong yan? Dahil ang tagal na nating magkasama, pero parang puro trabaho na lang ang nasa paligid mo ngayon. Alam kong importante to at proud ako sa'yo. Pero minsan, hindi ko maiwasang magtanong, ako pa rin ba yung kasama mo sa mga plano mo? Tinitigan ni Elian ang nobya sa harap niya, pagtapos ay marahang hinila ang kamay nito at pinatong sa kaniyang dibdib. Nandito ka palagi sa gitna ng puso ko. Kahit busy ako sa ngayon, ay hindi mo kailangan mag-alala, Rosel. Hindi ko nakakalimutan ang dahilan kung bakit ko ginagawa to. Napangiti si Rosel, pero agad ding tumaas ang kilay. Bakit si mga babaeng staff mo? Parang ikaw ang dahilan kung bakit sila gumigising araw-araw. May isang araw nagdala pa ng spaghetti. Natawa si Elian. Spaghetti lang yun. Hindi ko kinain. Nagdududa ako sa lasa. Dapat lang. Baka mamaya may love potion pa yun. Elian, seryoso. Dagdag niya, sabay pisil sa pisngi ng lalaki. Kung hindi ka pa magpapakasal sa akin, bago ka iregalo ng universe, Eva, malalaman mong may sarili akong army of lawyers. Gusto mo ba talaga ng kasal na hindi pa planado? O gusto mong ako mismo ang plano nun, sa tamang oras? Gusto ko lang makasigurado na hindi ako nag-iisa sa iniisip ko. Hindi ka kailanman naging mag-isa. At kung gusto mong marinig to palagi, kaya kong ulitin. Hindi kita iiwan, Rosel. At oo, pakakasalan kita dahil sigurado na ako. Hindi agad sumagot si Rosel. Sa halip, marahang yumakap ito sa nobyo. Mama! Si Papa po hindi marunong magtupi ng lampin! Sigaw ng maliit na batang lalaki habang bitbit ang lukot-lukot na puting tela. Uy! Marunong kaya ako! Reklamo ni Elian. Hawak pa ang baby bottle at sinusubukang ayusin ang lampin. Nilukot ko lang kasi yan. Style ko yan. Natawa si Rosel habang pinapanood ang dalawang mahal sa buhay sa loob ng kanilang bahay sa gitna ng hasyenda. Naka-short lang si Elian pero halatang masaya sa bagong role bilang ama. Halika rito, Elias. Sabay lapit ni Rosel sa anak nila. Ako nang magtutupi niyan. Hayaan mo na si Papa mo. Mas magaling yun sa irrigation kaysa sa lampin. Yay! Si Mama talaga ang the best! Yakap ng bata sa kaniyang ina. Si Elian naman ay napakamot sa batok at ngumiti. Yung Papa nyo, hindi ba best? Okay lang po, pwede na. Sagot ng bata at tumawa pa. Uy, grabe ka anak ha! Biro ni Elian. Kahit ilang taon na ang lumipas, ay parang sariwa pa rin kay Rosel ang araw na pinili niyang ipaglaban ang taong minamahal niya. Lahat ng chismis at lahat ng balakid ay pinagdaanan nila. Pero ang mahalaga ay nasa piling niya si Elian ngayon. Sa gitna ng halakhakan ng mag-ama ay tumayo si Rosel. Tinapik ang balikat ni Elian at sabay kinurot ang tagiliran nito. Alam mo, kung hindi lang kita mahal, baka tinapon na kita sa compost pit. Biro niya. Buti na lang mahal mo ko. Nakangiting tugon ni Elian. Kung hindi, siguro nasa kabilang hasyenda na ako. Nagtatanim ng ampalaya. Hindi bagay sa iyong ampalaya. Sagot ni Rosel habang naglalakad papunta sa kusina. Masyado kang sweet para sa gulay na yon. Oy, narinig mo yun, Elias? Sweet daw si Papa mo. Minsan lang. Bulong ng bata habang nilalaro ang laruan nitong maliit na traktor. Pero pag hindi binigyan ng chocolate, hindi na sweet. Natawa si Rosel mula sa kusina. Anak, mana ka talaga sa akin. Marunong magsumbat. Umupo si Elian sa sofa at tinanaw ang dalawa. Puno ng init ang kanyang tingin.
Para bang hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng biyayang dumating sa kanya. Lumapit si Rosel, bitbit ang 2 tasa ng kape. Rosel, salamat. Bulong ni Elian at hinawakan ang kamay ng asawa. Salamat kasi hindi mo ko iniwan. Ikaw lang ang naniwala sa akin noon. Hindi mo ako kailangan pasalamatan. Kasi kung may uulitin man ako sa buhay ko, ikaw pa rin yon. Niyakap sila ni Elias, humahagik-gik sa gitna ng kaniyang mga magulang. Mama, Papa, love ko kayo. Love ka rin namin anak, sabay nilang sagot. Huwag basta husgahan ng isang tao dahil lang sa chismis o panlabas na anyo nito. At kung alam mong mahal mo, ipaglaban mo. Dahil minsan, ang pinakamasayang ending ay nagsisimula sa hindi inaasahang simula. Wakas, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming kwento. Hanggang sa muli.